Na-hype na naman ang billing ng Japan sa pagbabalik laro ni Kai Sotto. Pero handa na nga kaya para sa Gilas kontra sa Tall Blacks at Boomers? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon ay naganap ang pinakainaabang pagbabalik laro ng ating pambato. Ito nga'y walang iba kundi ang ating NBA hopeful na si Kai Sotto. Di tulad ng inaasahan na sa home game ng team nila sa 28 palalaro si Kai ay mas naging maaga ito. Pero ang good thing naman dito dahil nga di naman na madali ang pagpapagaling kay Kai ay sure tayo na 100% na itong magaling mula sa kanyang natamong injury. At tulad nga ng palagi nating sinasabi noon sa ating mga video ay huwag muna mag-expect na malaki mula dito sa unang laro ni Kai. Dahil nga maraming adjustment pa ang pagdadaanan nito upang ma-reach muli ang kanyang peak sa laro. Bagay na nakita nga natin sa game niyang ito. Kudos sa Koshigaya dahil though naging matagal ang pahinga ni Kai ay pinasok pa rin nila ito sa first 5 ng team kontra sa Iba Rocky Robots. Natanda na malaking tiwala pa rin nila mula sa ating pambato. At dito ang pinakaunang napansin nga natin ay yung bigat ng katawan ni Kai na naging malaking rason kung bakit bumagal ito sa pagkilos. Makikita rin na medyo hindi pa ganong kaagresibo ang ating pambato pagdating sa mga contact defense. Kapansin-pansin din ang pagiging limitado nito sa offensive attempt na sa tansya ko ay nasa 2 shot attempts lamang yata ang nagawa niya sa buong game. Again, tulad nga ng sabi ko ay normal lang ito sa player na kakagaling lang sa isang matinding injury, lalo na't 7-footer yan. Pero ang good thing ay nananatili pa rin ang pagiging athletic nito na nagawa niya sa depensa, kung saan ay nagawa pa rin itong maprotektahan ng rim. Nagpapakita rin ang indication ng mataas na talon niya na okay na talaga ang kanya naoperahang kaliwang tuhod. At yes, hindi nga natapos ni Kai Sotto ang game dahil nga sa insidenteng ito. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Sa late third period nang ilabas ito sa laro. Nung una akala ko ay left knee ang nadali dito. Kalaunan ay napagalaman natin na yung kanang paa pala dahil nga sa hindi magandang landing. Pero worry no more dahil nakausap natin ang mismong strength and conditioning coach ni Kai na si Coach Mel at sinabi nitong okay lang si Kai Sotto. Nothing serious at mild sprain lang ang natamo ni Kai. Di lang natin sure kung makakalaro ba ito muli mamaya kontra sa Iba Rocky o sa home game nila sa 28. Abangan natin yan. Ganun pa man, kita pa rin natin na malakas ang suporta ng mga Hapon sa ating pambato, no? Even nga ang billing ng Japan ay talagang muling na-hype sa comeback game na ito ni Kai. Kumbaga, nabuhay muli ang rating ng liga nila online. Anyway, may ilang mga tanong ako nababasa online kung ready na ba daw talaga si Kai para sa Gilas stint nito next month. Well, basically sa ngayon ay hindi pa since kakabalik nga lang nito sa laro. Pero since almost 1 month pa naman bago ang laban ng Gilas, kung kaya't marami pang mga adjustment ang magagawa ng ating pambato. Though di pa 100% pero pwede na rin isabak si Kai dahil nga kahit papano ay magiging malaking tulong pa rin ito sa ating depensa sa paint kontra sa mga malalaking player ng Tall Blacks at Boomers. For now ay adjustment lang naman ng pangangatawan ni Kai ang kailangan nito dahil yung mataas na basketball IQ ay nandun pa rin sa kanyang laro. Patuloy lang ang pagsuporta sa ating pambato dahil long journey talaga ito ng kanyang basketball career.